Ang iba pong mga ekonomista, propesor, sinasabi na marapat lamang na hindi na po, no, hindi na po tanggalin yung excise tax sa petrolyo. And wag na hong pakialaman pa yung existing VAT at saka e-VAT natin na yan. Kasi nga lalong problema ang gobyerno sa kanyang cash position. Better daw magkaroon ng mga targeted na mga benepisyaryo ng mga ayuda na manggagaling din doon sa excise and VAT and other taxes. At ano ho ang inyong take doon? Totoo po yon. Mababawasan ang kita ng gobyerno kung ang gagawin lang ay tanggalin ang excise tax at saka ang value-added tax. Pwede naman po na i-consider din natin panahon na para magbigay tayo o magpataw tayo ng buwis batay po sa kakayahan na magbayad. Yung tinatawag nating wealth tax, no? Panahon na po 'yan na kung halimbawa 1 billion, dagdagan natin ang iyong binabayad, 1%, 2 billion, another 2%, 3 billion and up. Dagdagan po natin ng 3%. Kailangan po makakuha tayo, makabawi tayo. Sa ngayon po, pagka nakikita natin ang kinikita ng mga malalaking kumpanya, kayang-kaya po nila ng mas malaking buwis na bayaran. Ang mga individuals pwede rin pong magbayad. At yun naman po ang kahulugan ng pagbubuwis. Kung ano ang kakayahan mo, yun ang iyong ibabayad na buwis. Pero hindi ka naman masasaktan nun, hindi ka maghihirap. At ito naman po ay ang panawagan sa lahat ng mga mamamayan. Kailangan po tayong magsakripisyo. At ang pagsasakripisyo ng pagbabayad ng mas malaki-laking buwis ay hindi naman po talaga totoong sakripisyo. Dahil wala naman po tayong pinagsasakripisyo na hindi natin magagawa ngayon kung tayo ay magbayad ng mas maraming buwis. Ang isa pa po, reviewin natin ang budget. Meron naman pong mga budget diyan na pwede pong ipagpaliban. Meron din po diyang mga project na pwede pong sabihin na sa panahong ito ngayon ay hindi natin kakailanganin at hindi natin kakayanin na ipatupad. So tingnan natin paano ba tayo makakapag-ipon ng mga ng pondo para po ipagpatuloy yung ating mga programa na kailangan ng ating mga mamamayan. Kailangan po magtuloy-tuloy ang ating programa sa healthcare, sa edukasyon, at yung mga tulong natin sa mga nangangailangan sa ngayon ay kailangan ipagpatuloy. Hindi po madali, I think, to be fair. Hindi po simple ang ating mga solusyon na kailangan gawin. At hindi naman po talaga naman simple ang ating pinagdadaanan ngayon. Kailangan po talaga na mas malawakan ang ating pong tugon sa isang napakaseryosong krisis na ating pinagdaraanan ngayon. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, lagi po sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo.